Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:02 na ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule, ang ating Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mula rito sa Brigada National Headquarters, ako inyong tagahatid balita, Brigada June Mendoza. Ngayong araw ng Biyernes, Oktubre 31, 2014. Brigada News Headlines. Hindi pagdaan sa X-ray scanner ng Pangulong Benigno Aquino III sa NAIA pinuna ng ilang pasahero. Daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila bumibigat na. Mga pasahero sa mga terminal, airports at pantalan siksika na rin. PNP wala umanong natatanggap na terror threat ngayong Undas pero buong pwersa naka full alert na. Palasyo, deadma sa endorso ni dating Pangulong Joseph Estrada kay Binay sa 2016 election. DILG dumistansya naman sa lumalabas ng mga TV at radio ads ni Interior Secretary Mar Rojas. At Senado magpapatulong na sa PNP sa paghahanap sa mga resource person na hindi nakasipot sa investigasyon laban kay Vice President Jejomar Binay. Yan ang ating mga headlines at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Weather Update. Lagay muna ng panahon, isa ng tropical depression o bagyo ang binabantayang low pressure area na nasa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang nasabing sama ng panahon ay huling namataan sa layong 368 km sa Caroline Island sa Western Pacific Ocean. Ito ay may taglay at nalakas ng hangin na 60 km bawat oras at umiira sa bilis na 15 km kada oras pakanluran ang direksyon. Ito ang una nang inahayag ng Pag-asa na sakaling papasok ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility
ito ay tatawaging Bagyong Paeng. Samantala, asahan na pa rin umano ang masungit na panahon sa rehiyon ng Mindanao dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone, habang northeast monsoon naman ang nakakapekto sa Northern Luzon. Undas 2014 coverage. Undas 2014 coverage. Nagsimula nang sumikip ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway kasabay ng pagsiuwian ng maraming kababayan sa kanilang mga lalawigan para sa Undas. Ayon sa pamunuan ng NLEX, naitalang heavy traffic sa northbound part, partikular sa bahagi ng Dao, Pampanga at Subic-Clark-Tarlac Expressway. Patuloy naman ang paalala ng mga kinaukulan sa mga biyahero na tiyaking maging ligtas ang kanilang pagbaybay sa mga lansangan para makaiwas sa disgrasya. Sa panayam ng Brigada News FM kay PNP spokesperson na Senior Superintendent Welben Mayor, inahayag ng opisyal na naka-full alert na ang kanilang hanay sa buong bansa para mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga kababayan. Full alert po ang kapulisan ngayon at yung mga nasa lalong-lalo na yung mga naka-assign doon, di-deploy natin sa sementeryo ay andun na po sila actually ngayon, at ang iba po naman na galing sa administrative ay nagdagdag at nag-augment po sa mga ibang police station. Ang tinig ni PNP spokesperson Welben Mayor sa panayam ng Brigada News FM. Samantala, wala naman umanong natatanggap na anumang banta ng terorismo ang PNP kasabay ng paggunita ng mga kababayan ng Undas. Sa panayam pa rin ng Brigada News FM kay PNP spokesperson Senior Superintendent Welben Mayor, siniguro na rin ang opisyal na patuloy nilang nakikipag-ugnayan sa intelligence gathering para matiyak na hindi malulusutan ng mga grupong naisamantalahin ng okasyon para maghasik ng kaguluhan. Tuloy-tuloy naman po ang pagmumonitor ng ating intelligence units at ng kapulisan para po ma-prevent natin yung mga ganong sitwasyon. Ang tinig pa rin ang tagapagsalita ng pambansang pulisya na Senior Superintendent Welben Mayor. Samantala, umani ng pagpuna mula sa ilang pasahero ng Ninoy Aquino International Airport ang Pangulong Benigno Aquino III matapos na hindi ito dumaan sa X-ray scanner ng Terminal 3. Una rito, pinangunahan mismo ng punong ekotibo ang pag-iikot sa mga pangunahing terminal, pantalan at airport sa Metro Manila upang matiyak ang ligtas na pagbiyahe ng mga kababayan ngayong All Saints at All Souls Day. Mula sa Manila North Harbor, tumuloy ang Pangulo sa NAIA kung saan napansin ang hindi ito pagdaan sa scanner system at sa halip, lumusot lamang sa isang bahagi ng entrance ng airport. Pinasyalan din ng Pangulo ang Jack Liner Buendia Terminal, DLTB Nirvana LRT Buendia Terminal. Yan ay sa bahagi po ng Taft Avenue sa Pasay City. Dagdag pang mga balita, nag-deploy na ng karagdagang security personnel at K9 dogs ang mga otoridad para tiyakin ang seguridad ng mga biyaherong dagsa na ngayon sa mga pangunahing bus terminal, paliparan at port area sa Metro Manila. Pahabaan na rin ang pila ng mga pasahero papasok sa Araneta Bus Terminal sa Cubao na naghahabol na makauwi sa kanilang mga lalawigan para gunitain ang All Souls at All Saints Day. Maliban sa mga nagpapatrulyang mga pulis, mayroon ding tinalagang help desk ang pamunuan ng terminal para magbigay ayuda sa katanungan ng mga pasahero. Tinatayang nasa 10,000 biyahero ang inaasahan ngayong maghapon hanggang bukas sa nasabing mga terminal. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Hindi na pinayagang makabiyahe ng mga tauhan ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA ang isang driver ng ultrabus na biyaheng Leyte dahil nangangamoy alak pa ito. Aminado naman umano ang driver na nakainom ito matapos na bumagsak sa breath analyzer ng mga otoridad. Sinuguro naman ng MMDA na sapat ang kanilang mga tauhan sa mga lansangan sa Metro Manila para mangalaga sa daloy ng trapiko habang inaasa ng pagdagsa ng mga motorista pauwi sa kanilang mga lugar ngayong panahon ng Undas. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Magpapatulong umano sa Philippine National Police ang Senado para ipatupad ang posibleng detention order laban sa mga resource person na patuloy na iniisnab ang investigasyon sa isyu ng katiwalian laban kay Vice President Jejomar Binay. Ayon kay Senador Antonio Trillanes IV, hindi umano sila magdadalawang isip na ipaaresto ang nasabing mga testigo sa oras na magmatigas pa rin ang mga ito na dumalo sa gagawing pagdinig. Una nang nagbantang Senador na patawan ng contempt ang naturang mga resource person na nabigong humarap sa pagdinig, partikular ang negosyanteng si Laureano Gregorio. Si Gregorio ang sinasabing key witness para sa patunayan ang sinasabing tagong yaman ng pangalawang Pangulo sa bayan ng Rosario, Batangas. Maalala na unang inahayag ni Antonio Cho na nabili nito ang 145 ektaryang lupain mula kay Gregorio. Si Cho naman ang itinuturo ngayon ng ilang mga senador na umano'y dami umano ni Binay.
Papatrack na natin ito sa PNP para maserva ng subpoena. Pagka na-issuehan po yan sila kahit sila for contempt, may issuehan sila ng detention order, papa-assist na tayo sa PNP para ma-enforce yung detention order na yun. Ang tinig ni Senador Antonio Trillanes, tuloy naman ang gagawing investigasyon ng Senado laban kay Vice President Jejomar Binay kahit pa umano hindi sisipot sa itinakdang pagdinig sa Nobyembre 6. Ayon kay Trillanes, sa harap man o hindi ang pangalawang Pangulo, hindi umano ito makakapekto sa kanang ginagawang pagbusisi sa sinasabing tagong yaman ng opisyal. Una nang ipinatawag ng Senate Blue Ribbon Main Committee si Binay para humarap sa pagdinig sa susunod na linggo, ganap na 10:00 ng umaga. Ayon naman kay Cavite Governor John Vic Remulla, pag-uusapan pa mano ng kampo ng pangalawang Pangulo kung tatalima ito sa investigasyon o imbitasyon ng komite. November 6 po ang next hearing po namin. Dalawa po yan, November 16 po yung Matter Committee, pero pagka hindi po dumating si Vice President Binay, itutuloy po namin yung hearing naman ng subcommittee. Ang tinig pa rin ni Senador Antonio Trillanes IV. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang Brigada Balita Nationwide ay live na napapakinggan sa Brigada News FM Cebu, Brigada News FM General Santos, Zamboanga, Coronadal, Toledo City sa Cebu, Cotabato City, Puerto Princesa City sa Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan at Camarines Norte dyan sa Brigada News FM Daet. Dagdag pa mga balita, maring tinanggi ngayon ng Department of Interior and Local Government ng ang aligasyong pondo ng ahensya ang ginamit sa sinasabing media ads ni Secretary Mar Rojas sa malalawigan sa Visayas at Mindanao sa layuning mapalakas ang kampanya nito sa 2016 eleksyon. Sa isang pahayag, tiniyak ni DILG Undersecretary Oster Panadero na walang kinalaman ang ahensya sa nasabing mga propaganda at lalong hindi umano pondo ng kagawaran ang ginamit para rito. Una nang inakusahan ng Opposition United Nationalist Alliance si Rojas sa paggamit ng pondo ng kanyang ahensya para isulong ang kanyang presidential bid sa susunod na taon. Maalala na inihag ni una Interim Secretary General J.V. Bautista na target umano ng naturang mga radio at television ads ay para sa political interest ni Rojas, kasama umano sa nasabing mga media plugs ay mga sponsored time checks, AOBs at mga infomercials na may kaakibat pa mga news items na bumabatikos kay Vice President Jejomar Binay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, live mula rito sa Brigada National Headquarters. Yan ang unang bahagi pa lamang ng ating pagbabalita. Tuloy lamang ating pakikinig sa Brigada News FM para sa iba pang mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong hapon. Para sa Brigada Balita Nationwide, atid sa atin ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay inyong tagahatid balita, Brigada June Mendoza. Maraming salamat at buenos dias, Pilipinas. Buenos dias, ka-brigada! Kataw, anak! Sino matapang dito? Lumabas na! Magpakita kayo sa akin! Ako! Matapang ako! Anong gusto mo? Gawin kong kilawin yung bituka mo? Ay, sir! Serbi lang po ito! Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod! Pagod! Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inom mo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na! Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power
Cells Herbal Capsule at DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa Watson's Drugstores nationwide. Angel of Mercy, Bolbok, Batangas City. Lourdes Pharmacy, Marawoy, Lipa City, Batangas. Aaron Chinese Drugstore, Santa Cruz Public Market, Laguna. At Generics Express Pharmacy sa Batangas. At City Drug, Giginto, Tuktukan, Bulacan. Mga dapat tandaan sa pagtungo sa sementeryo ngayong undas. Huwag magdala ng armas o matutulis na bagay, alak at gamit pansugal, lalo na ang mga sound system. Iwasan ang pagdadala ng mga alahas, gadgets at magdala lamang ng sapat na pera. Iwasan din isama ang maliliit na bata dahil posible silang mawala o maipit sa dami ng tao. Isang paalala mula sa DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule, Power Cells Herbal Capsule at Brigada News FM National.